Alright guys, it's me again. Papunta tayo ngayon ng Mandaluyong. May titingnan tayong dirt bike. So try nating mag dirt bike kasi hindi nating afford mag i-dirt bike ang i-trail ang mga big bike. Naku, umuulan na. Tayo dyan. Umuulan na, mambon. May raincoat naman tayong dala. Dito tayo dito. Sana umintunan. Ako, naka raincoat na sila. Mukhang umuulan na dun. Patay muna tayo ng video. Hindi maganda magiging topic natin ito. Alright guys, so bakit nga ba magandang gamitin si boats? Ano yung reason bakit nyo pwedeng i-consider si boats? So I think kahit anong motor nila unang-unang reason ko dyan is napakagaganda talaga ng mga branded yung mga tires na ginagamit nila guys. So unang-una yung kasi yun as a beginner ka o yun yung unang magdadala na safety mo yung tires mo. So kung branded yung tires mo, mapagkakatiwalaan mo yan. Tulad ngayon, muulan. So mapagkakatiwalaan mo, makapit yan. Hindi ka basta-basta i-slide yan. Pangalawa is yung suspension niya. Kahit anong brand, pero we're talking about yung yung adventure nila. So yung Kayaba suspension nila, so Kayaba is alam naman natin Japanese yan. So napakalambot nun. Nakagamit ako tulad nito. It's a KTM 790. Ang tigas nito. 10k odo pa lang to. Nasa baba pa lang odo nito. Tigas ng suspension nito sa likod. Tumatalbog ako. Saka yung upuan matigas. So sa boats may pagka premium quality yung mga upuan malalambot talaga Yan yung honest review to Hindi naman ako endorser ng boats or hindi naman ako vlogger nila. So for me lang, magbigay lang ako ng review sa inyo para makatulong sa decision nyo, para makatulong kayo mag-decide kung worth it bang bilhin si boats. So yun ang mga consider nyo So una yung diba, tires niya branded Metzeler. So iba Pirelli, Angel, ganon. So makapit talaga yan. Panoodin sa mga videos ko, sumasayad yung foot peg ko sa bangkingan. Hindi naman tayo hardcore pero manageable. I mean carry lang. Kumbaga natutulungan kanya maging pro. Sa mata ng ibang tao, pero di ka naman pro. Maganda li gulong mo, kaya nakakasabay ka sa bangkingan. Yan. So tires una. Pangalawa yung suspension niya malambot guys. So yun, pangalawa Kayaba suspension. So trusted yan, Japanese yan Japanese yan. So pangatlo yung upuan niya, ang lambot. So malaking tulong yan yung comfort mo kasi sa ride, lalo syempre adventure ka, long ride yan. So comfort tayo yan. So pang-apat na reason bakit maganda siya
o sulit siyang bilhin is yung ano, yung gas consumption niya. Kung hindi nyo mo modify yung stock niyan, ano, yun nga guys, bukod sa maliit siya, bukod sa mga yon, sa tires, suspension, upuan niya, is yung 500cc niya is malakas yung power, saka matipid sa gas. Yung 525 DSX nila, so matipid daw. So yun yung ano, una tires, pangalawa suspension, pangatlo yung upuan, pang-apat matipid sa gas, pang-lima yung electronics niya. So yun, may riding modes, rain saka ano, rain saka street. Tapos na-off din yung ABS niya, saka yung traction control, may traction control siya, na-off din, on and off. So yun. And siguro yung last is ano, yung pressure niya sa Boats 525 DSX. So sa akin ano na yun, goods na yun compare sa kalaban niya. So tested yung suspension, tires, ano, upuan maganda, malambot, ano, yung ano yun, electronics niya, traction control, ABS na-off ang traction control. Ayun, saka yung presyo, yun, saka tipid sa gas. Yun yung reason why kung bakit magugustuhan mo ang Boats. So 2 beses na akong bumili ng adventure big bike nila, yung unang version saka yung pangalawang version. So di ba, ang mga kasama ko sa grupo is mga naka BMW 1250, GSA, GS, yung iba naka Africa Twin, Kawasaki Versys. So ang sabi nga nila mukhang GS na rin pagkasama mo GS. Saka yung forma talaga niya, mapansin nyo naman mukhang ano talaga, medyo bulky yung forma niya. Kaya yun, mapanood nyo guys, dinala ko sa Mindanao yung Boats na yan, Boats 525 Luzon. So after namin sa FJ, sinali natin sa FJ yan. So last year 2023 na FJ, ay 2024 na FJ, February. After natin FJ, naikot ang Luzon na trail, light trail. Sinali natin sa ano yan, Mindanao natin yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakarating tayo dyan, bako-bakod dyan sa Bicol, saka doon sa Samar. Pero kay reverse yung suspension, walang tumagas, walang nasira, walang ano, walang nabengkong nagaano kasi naka-skon siya, spoke rings. Yun. Walang nakakantap. Yun, wala naman. Tapos after nung Mindanao natin, dinala natin sa Pinatubo Trail, carry bells lang. So all goods, walang major damage.
Meron dun akong kasama, naka Honda 500, Honda CB 500X na Adventure 10. Natumba siya dun sa river. Sumipsip yata ng shock niya. Yung rear shock niya nalagyan ng buhangin. So tumigas, nag-lock. Pero tayo hindi naman natumba, pero may instance na malagyan din ng buhangin. Pero goods naman. So yun. So goods talaga siya. Ang gustong gusto ko talaga sa boats is yung comfort mo sa riding, matipid sa gas, yung presyo na pagkabili mo solid lang. Dami ko nang narating doon, Mindanao, Luzon, Visayas. Comfort sa ride, malambot ang upuan, malambot suspension. Nag-flash kasi yun ng yung lambot ng upuan sa lambot ng suspension. Nakatulong yun sa total comfort mo sa long ride. Tapos matipid din sa gas. Diba? Yun yung yun. Matipid sa gas. Yun ang mga bagay na matutuwa ka sa quality ng boats Pero syempre dapat na ang gumagawa niyan is yung kilalang company na matagal na sa ganyan, gumagawa ng engine. Premium brand nila ang boats na big bikes na Motorstar, yung Lonsin na yan. Tapos dapat na sila ang nag-produce ng BMW 850 ba? 900 na Adventure. So quality talaga. Masabi ko hindi sa iba kasi may mga major parts bumibigay agad may mga instance na ganun sa boats wala kang wala kang mababalitaan na ganun sa boats na bumigay. Walang ganun sa boats na bumigay agad-agad. Kaya masasabi mong yun yung mga reason ko guys. For me lang naman yan. So kung bakit maganda o pwede nyo consider ang boats, maganda talaga siya. Sabi ko sa inyo, hindi ako vlogger nila, hindi rin ako, wala akong connection sa kanila. Nagbabayad ako doon lahat kahit nung nag-FJ ako. Pero ganun pa man, para sa inyo to, yung honest review ko, yung consider nyo. So presyo nya, yung tires nya, suspension, upuan malambot, comfort talaga, matipid sa gas, may electronics, yung mga safety first safety first syempre. Bago forma, safety first muna. Parang ganun, di ba? Make sure na mapoprotektahan ka din. Pero yung iba naman, carry, I don't know, hindi ko pa na-review iba. Pero yun lang naman sa akin. Usapang boats. So, yun. Yung mga kanya. So, kung sulit nga ba, kung ano yung mga reasons kung bakit pwede nyo bilhin si boats o yung adventure big bike nila o any brand nila. Yun yung honest review ko sa inyo. Nandun pa rin ako sa group chat ng boats, pero wala ako nakakitang major problem doon ng mga unit nila na may sira yung makina, ganon.
Yun lang. Nasiraan si kuya. Ayaw wonder ng motor niya. Ay, ng motor. ng jeep niya. Sakto pa na. Namatay siguro. Hindi niya sinadyang pinatay sa stoplight. So, yun lang guys about sa boats. So, kung tatanungin niyo ako kung sulit bang bilhin si boats, sulit yan guys. Yun yung para sa akin. And nakagamit na ako na ibang adventure big bike. Patay tayo dito, nire-route tayo ni Waze sa NLEX pagagastosin pa tayo. Okay lang para makauwi tayo agad na maaga. Pero saglit ko lang din biniyahin Ako, mahal yata dito. Patay tayo dito. Patay tayo sa'yo. Wala pa naman yata laman yung RFID ko. Ay, meron yata 300. Gastasin mo pa ako. Waste ka talaga. Kaya guys, ako nag-waste kayo, hindi nyo prepared mag-expressway, kahit naka big bike kayo, carry lang naman sumingit-singit. Yun, may configuration dyan sa Waze. Tatanggalin nyo yung findings ng you have a RFID something ganun, para hindi kanya. Ewan, yun lang experience ko. Pero alam ko, tinanggal ko to in-off ko yung para hindi niya ako. Pero goods na rin. Maaga ka makakauwi. So nagpunta tayo Mandaluyong. May tiningnan tayong dirt bike dyan, KLX 300. So sad to say, there's a reason kung bakit ba't di natin nakuha. So yun, pero hopefully makuha natin. Kaso ay hindi ko nababanggitin. There's a reason, understandable naman yung reason. So yun lang naman para sa akin. RFID, white vehicle. Ba't walang dumadaan dito? I don't know, ba't walang doon? Low balance. Low balance na tayo. Mahal din tollgate dito. 100 plus din dito. 200. Dapat yung RFID mo naka-plug Pwede naman yun sa computer. I'm a programmer guys kaya pwede yun Yung dapat pag yung motorcycle is yung RFID sa motorcycle, dapat medyo mura ng konti. Baka lang naman. So pwede naman yung itag So pag na-read yung RFID mo belongs to naka-register dito is motorcycle, dapat o big bike. Ganito lang kakitid na espalto na gagamit natin Kaya mura lang. Yung guys, sa mga gustong bumili ng boats, ano yung mga reasons kung bakit pwede yung consider ang boats, kahit anong motor nila. Pero sa kausapang adventure big bike ng boats, panali yan guys. Ako nagsasabi sa inyo, sa gas consumption niya, power, electronics, traction control, ABS na on off,
Magandang suspension ng magandang suspension ng boat. Talagang malambot pang long ride kasi nakakadagdag sa comfort yung upuan din, malambot na hindi frame, yung hindi mo nararamdaman yung dulo ng upuan kasi maganda yung quality yung foam niya eh. May iba matigas eh, makapal pero matigas. Yung makapal pero malambot. So sakto. Saka yung boats is gawa ng Asia, sa kaya Asian people din magmamatch talaga siya. Sorry for that. Kaya yun, goods talaga siya. Tapos free pa yung labor no, PMS no, up to 50,000. What is this? But traffic. Pauwi na tayo. So may traffic dito. So tingnan, mukhang kabisado ni Sir to. Sa gilid tayo dumaan. Traffic. Ganyan kami nandaan sa gilid, boss. Ganyan mo kami nandaan sa gilid, boss. Huwag dyan, baka it's a fake lang na matigas yan. Baka matigas na malalamputik yan. Ganda ng naka 50-50 ka na tires eh. Pwede mo isabak sa ganyan. Kung matigas naman, pwede mo isabak sa gilid-gilid oh. Diba? Pang super highway na, pambaragan pa. Na tayo ng halangga ng ulan. Bawal na yata ang oxalate sa umaga eh. Ay, magaling sumingit si Idol oh. Singit tayo. Kopya. Ay, pinagbigyan tayo. Thank you, boss. Thank you. Ayun ang maganda na naka loud 5 ka eh. Hindi yung timing na naririnig ka eh. Lalo yan, umi-echo yan eh. Lalo pag binomba mo pa. Pero hindi na natin kailangan maging barubal. May echo yan eh. At least ramdam ka. So yun, pinuntahan natin
Doon nga tayo sa gilid ulit. Back to gilid gaming tayo. Huwag dyan, masyado tayong desperate. Pag pwede tayong bumaba dyan pag ano talaga, pag traffic na pero kung ganyan. So ito pa Mindanao, ano to eh, Mindanao Avenue. So bagay traffic talaga to sa Mindanao Avenue eh pag ganito. Yan. Ayun si Idol, oh. Kikita pa tayo, Idol. Tiis lang, Idol. Ano tayo? Traffic yan, Idol. Laki ng truck, Idol. Truck yan. Iniipit ka ng truck. Kaya dito. Wala tayong calculator, hindi natin makuha yung distansya. Ayan, distansya natin. Maipit tayo dyan eh. Ayan, binigyan tayo. Okay, so kita. Okay, lusot daw tayo. Thank you boss, thank you. Ayun eh, okay na. Hindi mo na kailangan bombahan sila. Pag natidinig naman yung ugong ng mukpan eh, pagbibigyan kanila. Saka pag nakita kanila kahit di mo dinig eh, yun ang kagandahan. Siyempre alam din nilang pan eh. Alam din naman nilang ano, kita mo kahit sa itong mga officer, pagbibigyan ka din. In-upgrade ko yung tail light ko guys eh. Sa yung tail light ko kinonek ko dun sa dalawang flasher ko na bago, kasi yung flasher ko meron siyang red, dalawang color yun eh, red and yellow. Pag pumipreno ako nakikita ko na nakapapak ako. Yun yung kagandang reason nun, na pag by default wala akong ganyan, pag nilagyan mo nakikita mo siya na nakapreno ka. So malalaman mo na nakapreno ka lagi. Kasi nang dati kong hobby, nung bago ako ganun ako eh, upod lagi yung preno ko eh. Kasi nga pan ako eh, lagi ako nakahapak sa preno. May ganun eh, may tawag din eh. Mindanao na kasi to, pa-traffic na dito. Traffic na dito. Nilagyan ko na kasi ng DB killer to eh. Sasawa na ako sa maingay. Pero malutong pa rin ako pag binom. Kaya dati talaga pumuputok eh. Talagang bang!
DB killer parang ano yun eh, parang catalytic din eh, may harang, may screen. Oh, piyaw na popcorn. Naka-rain mode tayo kaya medyo mabagal. Bomba daw. Ayan, di bomba. Sige. Maganda niyan. Kung mahilig ka magpabomba, subscribe ka para may pambayad tayong gasolina. Wala ka sa gasolina eh, wag mo bomba eh. Alright, si Bossy, yung kaibigan niya, dumaing. Ganda pa naman ng kay LX niya. 642 Odo pala. Ayun guys, sobrang traffic dito sa NLEX Mindanao Avenue palabas. O, pauwi na tayo, malapit na tayo sa Uyo, konting kembot na lang. So, yun lang guys. Drive safe tayo palagi ngayong maulan, medyo maulan, pero pa-summer na maulan pa, medyo may ulan pa rin. So, ingat, lagi tayo mag-iingat. So, be happy always, chill lang tayo sa kalsada, mag-iingat. So, yun lang. So, itong content na to sa mga boat owner o sa mga gustong bumili ng boat owner. So, yun, ano yung mga reason, honest review. So, ulitin ko, hindi ako paid vlogger o hindi nila ako ini-sponsoran ha. Sariling opinion ko lang yung review kasi na-compare ko siya sa gamit nating KTM 790 Adventure. Ito malakas sa gas. Para ka naka 1000cc na rin to. Kung mag 800cc ka, 700, mag 1000cc ka, BMW ka na. Ganon din yun. Yung mga maintenance nyo, almost the same na eh. So, yun lang guys. So, mag-iingat tayo lagi. Babuus.